Lalong-lalo na kung totoo yung data na yan, no? Kung totoo yung data na yan, maganda yan. I laud them for that. Wala na accomplishment yan as far as peace and order is concerned. Pero the real measure kasi ng peace and order, yung pakiramdam ng tao doon sa kalsada. Yung tao doon sa baba, ano pakiramdam nila ngayon? Do they feel safe with the presence of the drug pushers and drug addicts, with the resurgence of the drug business? Do they feel safe? Yun man ang the real measure of peace and order, kung ano yung pakiramdam mismo ng taong bayan. So they have to go to the ground. Aside from the statistics, no question about that. Kung those are honest statistics, no wala tayong problema dyan. Bumaba kayo, pumunta kayo sa kalsada at painin nyo ang pulso ng taong bayan kung talaga bang do they feel safe right now. With the president, kita mo naman yung mga nangyayaring patayan dito, patayan doon, miss na person dito, missing person doon. Monitor naman sa TV, kaya yan ang pinaka-source ng pangamba ng mga tao, yung mga balita na ganyan, at sa nakikita na sa paligid na andyan na naman, bumabalik na naman yung droga. Yun ang pinaka-measure of peace and order, yung pulso ng tao na nandoon sa kalsada. Baga pa, Senator, maganda yung para sa taong bayan, paborable sa kanila at maganda yung naidulot ng war on drugs ng dating administrasyon, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na yung kanyang matapang na mga pahayag laban dito sa mga kriminal at mga drug lords. Yes, very effective naman. You may call it unorthodox, and sometimes others are claiming that to be illegal. Sometimes others are claiming that to be immoral. But most of the people claim it to be a successful approach. So whatever it takes, as long as the people feel safe because of the program that you are implementing, then at least you have succeeded as in the implementation of your mandate as the president of this country. Opo, at sabi pa nga ng dating Pangulo kahapon, continuing problem ito. Hindi ito, parang kasi natanong siya kahapon kung naging successful, pero sabi niya, continuing problem na dapat ipagpatuloy ng mga susunod na leader ng bansa para tuluyan na ngang mawala, mapuksa itong illegal na droga, Senator. Tama talaga. Dapat continuity is the key para ma-maintain natin yung na-achieve na mga accomplishments ng previous administration. It has to be continued. Alright, Senator, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan, sige lang, hintay lang kayo ng next hearing. Siguro it will happen after UNDAS in the middle of November, as said by the chairman, Senator Coco Pimentel. So, hintay-hintay lang natin yung mga susunod na kaganapan patungkol dito, because as I have said, hindi ito investigation in aid of persecution. Ito investigation na ito ay gusto natin makamit ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. So, yun lang mga kababayan ko. Ingat kayo at advance happy UNDAS sa ating lahat. Ayan.